Nagtitiwala ang Malacanang sa legalidad ng 2025 national budget na pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tiniyak naman ng Budget Department na education sector pa rin ang may pinakamalaking bahagi sa ating pambansang pondo. Si Joshua Garcia sa Sentro ng Balita Live. Yes, Angelique, pinuri ng Department of Budget and Management si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang paggamit sa veto powers sa paglagda nito sa national budget para sa taong 2025. Angelique, kasabay na nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. na mahigit 6 na trilyong pisong national budget para sa susunod na taon. Nasa mahigit 194 billion pesos na halaga ng mga proyekto o line items ang dito dahil ikinukonsidera itong hindi nakahanay sa mga prioridad ng pamahalaan. Sa idinaos ng Malacanang press briefing kanina, sinabi ng DBM na nananatiling top priority ang sektor ng edukasyon, kasunod naman ng infrastruktura at iba pa. 1.053 trillion. Well, the DPWH po is 1.034 trillion po. Yan po. So, nauna na po ang education. Angelique, paliwanag pa ni DBM Secretary Amenah Pangandaman dahil na rin ito sa mga binito na proyekto ng DPWH na nagkakahalaga na mahigit 26 billion pesos. Bagay na sinigundahan ni DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil anya ikinukonsidera nila ang mga ipinagpaliban na proyekto ay hindi sumusuporta sa socio-economic agenda ng kasalukuyang administrasyon at kailangan pa na masusing pag-aaral. Marami kasi yung mga local projects actually that are not ready for implementation, and it will take us some time anyway to make sure na may implement namin kaagad. So these are the things na nakita namin that I think we can postpone it for the time being. Angelique, ayon pa sa DBM, mananatili ang mga proyekto gaya ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP, pero bago ilabas ang pondo ay kakailanganin muna magsagawa ng pamantayan kasama ang DSWD, DOLE at NEDA para sa tuloy-tuloy na pagpapaabot nito sa mga tunay na nangangailangan. Samantala sa nasabing pagpupulong, tiniyak din ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sumusunod ang naturang budget para sa 2025 sa mga probisyon ng konstitusyon. Nais ko pong sabihin sa inyong lahat na hindi po magkakaroon ng ganong pagkakataon na unconstitutional ang budget. This is the interplay between the Congress and the executive branch. Para naman masiguro na striktong masusunod ang legal na pamantayan, 12 special provision ang isinailalim sa conditional implementation kung saan kabilang rito ang ilang mahalagang programa ng DSWD gaya nga ng AKAP at Payapa at Masaganang Pamayanan o PAMANA program. Angelique, sa panig naman ng Finance Department, tiniyak nito na mapupunta ang bawat sentimo na nilagdaang budget para sa 2025 sa tamang programa at proyekto ng pamahalaan para sa bayan. At yan muna ang mga pinakuling balita. Balik sa iyo, Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia.